mamamahagi ng 5,000 pesos fuel subsidy para sa mga tsuper. Bakit hindi ba kami tsuper? Hindi ba kami mga driver? Hindi nyo ba kami kasama dyan sa lansangan na namamasada para sa mga commuter natin na nangangailangan ng mga serbisyo natin? Bukod sa mga driver ng jeep, sila lang ba ang kailangan dapat bigyan ng 5,000 pesos fuel subsidy? Hindi ba kami mga botante dito sa Pilipinas? Ano kami, mga alien na hindi kasama sa lipunan ng Pilipinas para hindi mapabilang sa mga programa at tulong pinansyal ng gobyerno? Sino ba? Sino ba ang tutulong sa aming mga TNBS driver? Nasaan na yung nasa taas? Paano nyo tignan yung mga nasa baba? Napakamahal na ng gasolina. Napakamahal na ng krudo. Yung 500 pesos mo, ilang litro na lang. Samantalang noon, yung 500 pesos mo, pwede nang kumita ng hanggang 1.5. Ngayon, yung 500 pesos mo, baka ibabalik sa'yo, 500 din. Diba? Ano na lang, nagpapagod na lang kami, nagpupuyat na lang kami para bumalik lang din yung iginasolina namin. Napakaliit na lang ng kinikita ng isang TNBS driver. Sobrang babad sa pagbiyahe, nag-e-extend ng puyat, nag-e-extend ng biyahe, hindi na namin alintana yung kakulangan namin sa tulog, lagi na lang kami puyat para lang merong kitain. Bakit hindi nyo nararamdaman? Hindi nyo ba nasubukan? Sa bagay, nasubukan nyo maging driver, pero hindi sa panahon ng kagipitan. Nasubukan nyo maging driver sa panahon ng masagana pa. Pagting biyahe lang, may kikitain ka na. Yun yung mga sinasabi ng mga lumang driver kuno. Di ba? Lakas yung mga pagsabi. Mga baguhan lang yung mga yan. Eh kayo nga matatandaan eh. Matatagal ng mga driver. Pero ano, puro kayong ngalngal. Kung yung inaangal-ngal nyo, tinutulong nyo kung paano mapabuti yung samahan ng TNBS. Anong nangyari sa TNBS? Ayan kayo, wasak. Di ba? Nagkaroon nga ng isang TNC. Napakababa nga ng commission. E anong sinasabi ng mga driver nila? Pinapaganda lang ng mga vlogger na yan. Kuno, maganda yung kanilang platform. Pero ano, nagtsatsaga lang din sila. Yung mga driver ng TNC ng mababang commission ng platform na yan. Kasi yun yung trabaho natin eh. Trabaho natin, maghatid, magsundo ng ligtas sa mga pasahero. Diba? Hindi lang naman kami, mga TNBS driver, ang apektado rito sa problema na to. Apektado rin dito yung mga MC taxi rider na yan. Yung mga express delivery na yan. Sa malalaking kumpanya na mga driver, walang problema doon. Kasi sila, daily sila. Magtrabaho man sila o hindi, magmaneho man sila o hindi, sa kumpanya nila, may sasahurin sila. Eh kami, na mga TNBS, MC taxi rider, express delivery rider, yung kinikita namin, nakasalalay sa amin. Kung magtatrabaho kami sa araw na to o hindi kami kikita o kikita kami. Sana, yun naman ang matulungan ninyo. Kayong mga nasa taas, kayong mga nasa gobyerno, huwag nyong isang tabi yung mga kagaya namin. Dahil kasama rin kami dito sa Republika ng Pilipinas. Hindi kami nanggaling sa ibang planeta para hindi nyo tulungan. Paano na lang yung mga pamilya namin na umaasa sa amin? Kung wala na rin naman kaming kinikita, meron man, kakapiranggot na lang talaga. Yung mga pagbabago na ginagawa ninyo para sa aming mga
maliliit na driver na nasa ibaba, nagpapasalamat kami. Papasalamat kami ng marami. Dahil gumagawa pa rin kayo ng mga solusyon. Malaking bagay sa amin yung ginagawa ninyo na yan para sa aming mga driver. Yung mga pa-incentive na yan, malaking bagay yan sa amin. Nakakatulong talaga yan. Pero ang tanong, sapat na ba yun? Sapat na ba yun na tulong para sa aming maliliit na driver? Kasi dalawa yan eh. Mga nangangamuhan at mga amo. Sa mga amo, may mga problema din yan. Nakahaharapin. Ano ba yun? Katulad ng paano kung isang araw 3 o 5 driver niya sumuko na dahil sa taas ng gasolina, dahil sa problema natin ngayon. Anong mangyayari ngayon sa 5 unit na yun? Diba? Pati yung mga operator, apektado yan. Mamumroblema ngayon sila kapag yung mga driver nila nagsisukuan na. At ano na rin ang mangyayari sa 5 driver na yun. Hindi nyo ba nauunawaan yung sinasabi namin? Kami, yung maliliit na mga driver na nangangailangan ng tulong ninyo. Nasaan yung tulungan? Sana magkaroon ng tulungan. Ang tulungan natin yung maliliit na driver. Kagaya namin. Hindi naman ito pang permanenteng solusyon. Yung solusyon na gagawin natin ngayon, pang samantala lang yun. Dahil nga, napakahirap talaga ng biyahe. Dahil sa napakataas na demand ng gasolina at krudo. Tapos, mga pasahero, kumonti rin. Hindi naman lumaki yung pasahero eh. Para magkulang pa yung demand ng mga driver. Napakarami ng driver. Napakaliit ng pasahero. Kaya ang nangyayari, patatagan na lang ito ng resistensya para bumabad dyan sa biyahe. Pag mahina ka, wala. Yun yung sinasabi ko sa video ko. Kung sino yung matitibay, sila yung matitira. Kung sino yung mahihina, sigurado suko yan. Kaya sana, tulungan nyo rin kami. Magtulungan tayong lahat. Hindi yung kanya-kanyang usap, kanya-kanyang programa. Dapat nagkakaroon ng isang team, ng isang solusyon para hindi mawalan ng kabuhayan ang bawat isa. Oo nga, nandyan na kayo. Binanas nyo na yan, mas mahirap pa kanyo. Itong problema ngayon, minamaliit nyo lang. Pero hindi nyo alam, napakasakit ng epekto. Hindi nyo ramdam kasi meron kayong ganito. Meron kayong ganito na inaantay buwan-buwan na pumapasok sa bulsa nyo. Kami, magkakaroon ba kami nito kung hindi kami lalabas, babiyahe, magpupuyat, bumabad sa biyahe? Magkakaroon ba kami nito? Hindi. Kaya sana, magtulungan na lang kung ano yung makakabuti sa ating lahat, hindi lang sa amin. Ito hinihiling lang namin, hindi pang permanente, pang samantala lamang na solusyon sana para mag-stay, hindi masira, hindi mawala yung mga driver na maliliit na kagaya namin, na mawawalan ng hanap buhay, susuko dahil ang hirap na. Yun lang po sana yung gusto namin iparating. Alam nyo ba yung bumabiyahe na lang kami para meron pang bayad ng sasakyan at meron pang gasolina, pero ang kita na iuwi namin sa pamilya, wala. Yung mga maintenance na kailangan ng sasakyan, kung wala namang naiipon dahil walang kinita, saan kami kukuha nun?